Makikita nyo gumagana yung fan, oh. Ingay, di ba? Oh. Baka sabihin nyo, hindi gumagana yun, oh. Okay, gumagana yung fan, pero walang display. Di ba? Wala siyang display na gumagana yung fan. Balik muna tayo sa medyo malilit, 2RU. Ika nga, Trident na CA5. Okay? Trident na CA5 na power amplifier. Bagong-bago pa ito. And then, shoutout sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit niya. Kasi, request niya talaga na gawa ng video kasi malayo pa siya. Galing Taguig, Paranaque pa siya. Okay? Medyo malayo-layo pa siya, di ba? Papunta dito sa may lugar natin sa may Sauyo, Quezon City. Ngayon, ang issue nito, kaya dinala rito sa atin, mababa yung kwento ni Bossing pero iksya na lang natin. Gumagana yung fan, pero walang display. Sabi niya, gumagana yung fan sir pero wala siyang display. Okay? Ngayon, pakita ko na lang sa inyo. Tinanggal na namin yung takip, or tinanggal ko na yung takip kasi nga, chinik up ko na to nung nandito pa si Bossing. Ayun, troubleshoot ko na nga Ayun, ibalik muna natin. Yan lang para sa formality. Balik ko muna kasi troubleshoot ko na ito Nung dito pa si Bossing kasi nga libre check up naman Teka lang Login na. Ngayon, tingnan nyo kung ano mangyari. Makikita nyo gumagana yung fan, Ingay, di ba? Baka sabihin nyo hindi gumagana yun, Okay, gumagana yung fan pero walang display. Di ba? Wala siyang display na gumagana yung fan. Ngayon, kwento ng Bossing bago pa to. Siguro ilang days niya pa lang. Ito, baka sabihin nyo na naman nang ninira tayo Kwento lang ni Bossing ang kinikwento natin. Ilang days pa lang daw niya nabili ito. Tapos, nagkaganito na. Marami siyang kwento na ayoko lang din yung kwento. Ang gulo Okay, ito yung mission natin, 40 days. 40 days? For 2 days? For today's video. Okay? Trident na CA5, walang display. Pero gumagana yung fan. Ngayon, simulan natin sa troubleshoot. Tester natin. Saan yung tester natin? Handa na yung tester natin. And then, take note pala guys hindi rin gumagana yung relay niya. Hindi siya nagtitrigger. Ulitin natin. Off ko on natin. Di ba? Wala kayong marinig na relay. Hindi tumunog yung relay niya. Pero, dito sa may main amp niya, tingnan nyo. May bias to. Bumalistad nga siya Ayan Di ba? Mayroon siyang bias Ganda ng bias niya. Nasa 0.3 Okay? Same din dito. Meron. Good yung amplifier. Ang problema ay walang display, hindi gumagana yung relay. Ngayon, tanggalin natin ito Tanggalin natin yung main supply ng amplifier. On natin ulit. Wala pa rin siyang relay. Diba? Wala pa rin siyang display. Na medyo medyo makabuluhan. Ano ba tawag ito? Yung medyo kapagtataka. Ngayon, mag-focus tayo sa mga supply. Focus tayo sa mga supply, kung saan galing yung supply ng relay, saan yung galing supply ng display. Kasi yung display and then relay, magkakasama yan. Ito, magkakasama yan sila. Ito, papunta yan dyan. Tapos supply nyan, eto, papunta dito. Okay, hanapin natin. Kasing ko muna siguro ito, dito tayo titingin. Tingnan natin kung anong meron dito, kung bakit walang display, hindi gumagana yung relay. Okay? Minaklas ko na tong power supply. Ang problema nito, dito pala siya kumuha ng supply para sa parang 15 yata. Parang dito siya kumuha din sa may main Tapos gumamit lang siya ng Zener diode Gumamit lang siya ng Zener diode. Okay? Tapos ito yung dropping resistor. Ngayon, na-check ko na to, buo naman yung diode yung Zener. And then kung sira yan, dapat iinit or ilaw yung bulb. Buo talaga siya Buo yung Zener diode. Opo, Bossing.
Ngayon, balik ko muna ulit ito. Tapos, or kahit hindi na siguro, magsukat na lang tayo ng voltahe kung may lumalabas. Malamang may lumalabas siguro ang voltahe dito. Ano ba? Okay, balikan ko na lang kayo pag nahanap ko na. Okay, gets ko na. Yung dito pala sa may 1715, dito siya kumuha. Tapos nag-reduce lang. Tapos yung alam ko, yung nandito, yung itong side na to, para sa display, ito yung supply niya. Ito. Yan, itong blue na to. Pag sinukat mo to, normal siya, buo. Teka lang ha. Okay, itong blue na to, sukatan natin. May supply yan eh. Ayun, switch on ko to. Binalik ko na nga yan, oh. May supply sana dyan. Ayun, switch on natin. Oh. Okay, naka-on na yan. Pakita ko sa inyo na may voltahe siya. Okay, dito. Oh, meron, di ba? Gumalaw. Okay, basta meron voltahe. Tapos, eto. Kung susundan mo siya, dito siya eh. Dito, itong sakit na to. Tapos, pupunta ka sa likod. Ito na siya. Ito na. Ngayon, kung susundan mo yung linya, papunta siya dyan. Ito, paato ng resistor patawid dito. Resistor yan, ayan oh. Na parang pinalitan na rin. Hindi pa ako gumalaw niyan ha, hindi pa ako gumalaw niyan. Yan, parang 51 ohms. Green, brown, black. O, 51 ohms. Parang 51 ohms siya. Mas parang pinalitan na talaga nila oh. Ngayon, pag sinukatan natin yan or tinister natin ang resistance, open. Na-open siya. Okay. Na-open siya. Ito oh. Pakita ko sa inyo ha. Ito siya, ito. Sana ba? Ito siya oh. Oh. Yan, tingnan tester natin ha. Kung meron man siya, kukunti-kunti lang. Oh, wala talaga. Halos open pa nga oh. 'Di ba? Tester oh, tingnan nyo oh. Wala na open. Fuseable 'yan. Kumbaga siya yung magiging silbi. Fuse papunta diyan sa may diode. Papunta dito sa may diode na 'to. Oh. Ngayon, gawin natin, palitan natin 'yan. Tingin ko na open lang 'yan. Palitan natin. Dapat yung medyo makapal na fuseable dapat. Maliit kasi yung nilagay. Umiinit 'yan. Umiinit yan. Pwede nga ilagay dyan yung totaling fuse talaga eh. Okay? Although, hanap ako ng fuseable na medyo mas makapal na konti. Palitan natin yan. Open na. Inaklas ko na yung resistor. 5.1 ohms pala. Pasensya na. Nire-correct ko lang siya. 5.1 ohms. Ayan, nakasulat to. Pang kasi kanina eh. Medyo malabo yung sulat ng ano. Yung may silver pa sa dulo. Okay. 5.1 ohms. Sinulit natin. Kaso ang liit. Ngayon, balak ko sanang palitan ng fuse na lang talaga. Ganito siya. Problema, mukhang hindi naman siya abot. Okay. Ngayon, ito na lang ilalagay natin. 4.7. Malaki ito ha. Malaki yan. Mas maganda nga to, mas matibay. Kaso, kaya pa rin naman niya sunugin to. Okay lang. Wala kayong magagawa. Vlog ko to eh. Di ba? Di, pwede ito pamira. Pwede yan. Ito 4.7 ito. Yellow, violet, tapos gold na 4 band ito. 4 band. Ito naman 5 band. Okay, palit natin to. Okay, bali ito na. Palitan ko na. Oh, ganda niya oh. Magkakatabi na silang malalaki oh. Ayan, inulit natin ang 4.7. Ngayon, ay balik ko ito. Balik natin itong supply muna ito. Supply muna. Tapos try ko magsukat kung may lalabas na voltahe dyan. Bago natin ibalik itong pinaka-supply. Okay. Naibalik ko na itong supply na kulay blue. Ngayon, magsukat tayo. Yung itim. Kaya ba? Ganyan lang siya. Okay. Kaya naman. Tutok na lang natin. Tapos, switch on. Ano? Musok ba? Ngayon, kanina walang voltahe ito eh. Ngayon, dito. Okay, wala. Dito. Oh, meron na siya oh. Oh, makita nyo oh. Meron na oh. Di ba? Oh, may voltahe na oh. Okay.
Nagkaroon na siya ng voltahe. Oh, balik natin to. Balik natin tong pinaka-supply natin. Testing natin ulit. Naibalik ko na yung pinaka board ng kapasitor natin or supply natin. Andiyan na, naibalik na lahat ng kable. Okay, ngayon tingnan natin kung ano mangyari. Okay, yun o, gumana no. Nag-trigger na rin yung relay. Diba? Nag-trigger na rin yung relay. Ngayon, gagana na to or tutugtog na ito. Ngayon, bilang pakonsuelo sa may-ari nito or sa customer natin, kasi wala naman sa usapan namin to na magdagdag ng transistor, i-fix bias. Ang usapan na dito is repair lang, mapagana lang siya. Pero, bibigyan natin siya ng magandang deal, di ba? Kasi uwi ng probinsya ito eh. Actually, bali ito na lang inaantay kasi uwi nga ng probinsya to. Uwi ata ng Negros. Bali gagawin ko dito, i-fix bias natin para kahit paano matuwa naman si Bossing, di ba? Pag mapanood niya yung video na to. I-fix bias na rin natin kasi baka masira yung biasing niyan. Eh, nasa probinsya pa naman. Fix na lang natin. Fix ko na, hindi ko na pinakita para hindi na haba yung oras natin kasi yung point lang naman natin dito is no power siya or wala siyang display. Okay, 2.7 para may idea kayo. Ayan o. Red, violet, red. Red, violet, red. Okay, ngayon ito yung mga bias niya oh. Dito. Hop. Oh, ayan oh. Nasa 0.3. Maganda yung ganyang bias, medyo hindi siya ganun kataas kasi iuwi pa ng probinsya pa naman to. Nga, hindi ko pala naibalik ito, kaya pala walang bias. Ayan, hindi ko pala naibalik ko. Okay na yan, pambihira na yan oh. Basta pinakita na natin dito. Balik natin to, balik natin tapos lagyan natin ng lagyan natin ng speaker and then audio input. Nasa 0.3 yung bias. Tapos ginamit natin na value ay sana yun. Ito mas malinaw dito eh. Yan 2.7, 2.7K. Okay? Okay, naglagay natin ng speaker. Ayan, dalawang input. Okay. Ayan siya. Laptop natin gumagana na. Ngayon, antayin natin na mawala yung protect niya. Okay, nag-normal na siya. Ayan. Oh, lakas. Lakas din pala to. Ayan, okay na. Working na siya. Dalawang channel ha. Tapos naka-fix bias na yan para matuwa si Bossing. Okay, hanggang dito na lang. Mahaba na lalo yung video natin. Maraming salamat dito sa pagkakatiwala mo sa akin sir ha, sa unit mo na ako yung napili mong gumawa kahit layo ng Taguig. Okay, and then sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Once na maka-encounter sila ng ganitong unit, di ba, na no power, walang power, eh, malay nyo, isa lang yung sira ng katulad dito sa akin. And then kung paano mag-fix bias nito. And then promotion, bago tayo magtapos, syempre, shop natin. Solid G Electronics Repair Shop, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit na bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless and then peace atin lahat.